confident tayo na talagang dudumugin tayo. Kasi nandito na eh. Basta bahala ng Diyos, God first. Ano ba ang meron sa idol? Ba't kailangan siyang panoorin? Maraming magandang malaman mo kung ano yung tunay na nangyari sa buhay ni April Boy sa likod ng entablado. At maraming humanga sa kanya sa ibabaw ng entablado. Makita nyo naman po kung ano ang pinagdaanan ng taong ito na napakamakulay ng buhay sa likod ng entablado. Mas makulay ang April Boy sa likod ng entablado. Marinet, masyado ginastusan mo ang promo pa lang. Nakakaloka na nakakawin lang. Ilang milyon ito? Hindi ko na mabilang yung milyon. Pero we are confident na dapat magbigay tayo ng mas magandang pelikula na hindi natin tinitipid na hindi na natin napapakita yung kagandahan ng pelikula. Ano ba ang kabang-abang dito? Ang kabang-abang, tingnan nyo na lang. Napakaganda ang pelikula. Dito mapapayak ka, mapapatawa ka, lahat, it's inspiring. And dito nakikita natin na talagang may choice. Direct saan ka na-challenge sa paggawa ng pelikulang ito? Na-challenge ako doon sa finale. Dahil doon sinusulat ko to, buhay pa si April Boy. Ang original na script ko sa finale scene is si April Boy mismo ang lalabas sa entablado para kumanta. Nagkataon noong 2020, biglang nag-lockdown, mag-shooting na sana. Tapos November namatay pa siya. So, na-share na yung project. 21, 22, 23. Tapos, nung makaluwag tayo ngayon na 2024, sinabi ni Wonder, ituloy natin. Nangako tayo sa patay. 5 years in the making. Yes. Sinulat namin ito noong 2019 sa bahay ni April Boy mismo. Sa dining table niya, nagkukwentuhan kami. Habang nakabukas ang laptop ko, sinusulat ko yung ginagawa ko na yung treatment. Direk, gaano ka-relevant ang kwento ni April Boy Regino sa ngayon, especially sa mga millennials? Sa mga millennials, pinatutunayan. Marami kasi po pelikula natin puro away ng mag-asawa, hiwalayan, kaliwaan, bugbugan, siraan. Itong pelikulang ito, pinatutunayan natin na merong forever. Parang nagiging kalakaran ng mga millennials ngayon, mga kabataan ngayon walang forever. This movie proves just the opposite. Na pag maganda at tama ang pagsasama ninyo, may forever. And how would you gauge the performance of your lead actor, John Arcenas, in the movie? Super. Hindi ko naman sila tinuruan umacting. Dumating sila sa set, well prepared. Memorize nila mga lines nila. At I merely guided them through the scene. Ilang years ko nang kilala si Thank you so much po. Thank you so much. Maraming salamat po. Ano ang feeling mo at eto na nag-premiere na kayo? Po, grabe yung kaba ko po. Grabe talaga. Pero I'm so happy po na ito na premiere night na po at marami na pong tao makakakita po ng palabas na ginawa po namin. At ikaw naman dyan, ano ang feeling mo? Ang dami kong napipili ngayon. Hindi ko ma-explain lahat. Excitement, kaba, and masaya. Pero isa lang yung naiintindihan ko. I'm feeling blessed talaga for this premiere night. Kaya sana po magustuhan niyo po ang pelikula na inihanda po namin para sa inyo. May ba kayo dito? Ay, mapapanood niyo po. Abangan! So, kumusta yung pagtrabaho sa isa? Napakasaya, napaka-challenging, kasi role namin is mag-asawa Diba? Asawa na agad. Yes, mag-asawa na agad. Kaya napaka-challenging, pero sobrang enjoy lang. In-enjoy lang namin pareha. Tsaka wala kaming sa isa't isa ilangan, ganun po kasi before po magkatrabaho na din kami dati, tsaka magkaibigan na talaga kami din. Magkaibigan kayo? Yes! Oo. John, ano masasabi mo? Kasi sabi ni Direk April Reyes Jr., napakagaling mo daw at parang sinatuyan ka ng April Boy Regino sa pelikula. Totoo lang po, sumunod lang po ako kay Direk Efren. Napakagaling na director po. Napaka-generous. Lahat po talaga binigay sa amin. Napakaganda po ng storya. Kaya masasabi ko po, ginawa ko lang po yung best ko. Kaya ang tanong namin sa paano niya pinagdadaan role. Ikaw
ba? Paano? Ako po marami. Nagsimula po yun sa voice lesson kasi gusto ko po talaga makuha kung paano kumanta si April Boy. Kaya nagsimula siya sa voice lesson, inaral ko talaga kung paano po siya kumanta. And inaral ko po yung buong buhay niya dahil syempre as an actor na gagampanan ng buhay ng isang April Boy Regino, dapat si April Boy Regino yung makita nila. Pero ano yung ginawa mo na para masabi na hindi mo ini-impersonate si April Boy Regino ko talaga, umang-acting ka talaga? Siguro po, hindi ko po siya ini-impersonate. Isinabuhay ko po siya. Isinabuhay ko po yung buhay niya. At nilagyan ko rin po ng puso ni John Arceles. So pagka-research mo, ano yung pagkakakilala mo kay April Boy? Nung una po, ni-research ko siya kasi wala masyado sa internet yung buhay niya. Puro kanta niya lang, lahat ng kanta niya, lahat ng yung mga movies niya na ginawa before. Pero nung binigay po sa akin yung mga files na mga interviews niya, doon ko po nalaman na napakaganda ng buhay niya. Kaya mapapanood niyo po mamaya. Very distinct ang boses ni April Boy Regino. It's one of a kind. Parang hirap gayahin. Paano yung inaral? Yun po, nag-voice lesson po talaga ako. Nag-private voice lesson po ako para lang gayahin po talaga. Kasi napaka-distinct, napaka-iconic. Akala ko po hindi ko po magagaya eh. Kasi ibang-iba yung boses ko pag kumakanta po ako eh. Pero yun po, inaral po namin ng vocal coach ko. So, shoutout po kay Miss J. Trisho. Anong favorite niyo na song ni April Boy? Favorite ko po umiiyak ang puso. Sample. Kakantahin mo raw. Sample daw, Sample sample. mamaya, pero bibigyan ko po kayo ng partner. Wow. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko at damdamin ay humihinga.